Happy tummy, happy life. Kaya tara, let's cook! So guys, for today's video ay magluluto nga tayo ng buttered garlic shrimp. So ayan. Siyempre, una natin kailangan ay dapat meron tayong butter. So ayan. So meron din tayo dito tomato sauce. Nag-prepare na rin ako ng oyster sauce. And then meron din akong ketchup. Siyempre, hindi mawawala ang garlic. At syempre, para mas mapasarap, meron tayong chili powder. So, ayan. So, naka-prepare na nga rin pala. Tiniwa-hiwa ko na itong corn natin. So, ayan. And then, itong mussels natin ay naka-prepare na rin. Also, itong ating shrimp. So, ayan. Kailangan natin pakuluan itong corn natin. So, ito na, naka-prepare na ang aking pagpapakuluan, and then ilalagay ko na lang itong corn. So, ayan. Lahat ng corn. So, ayan. Pakukuluan lang natin siya ng at least 10 minutes. Habang napapakulo nga ako ng mais, ay hindi ko na malaya na labat na ang aking cellphone habang ako ay nagigisa. At ayun nga, pagkalagay ko ng ating butter, ay sinunod ko na ang garlic. Sabay, iniluto ko na dyan ang binabad kong shrimp sa may Sprite. So, ayan, medyo nag-orange na siya, kaya hanguin muna natin siya, and then isa-set aside lang natin siya. So, ayan. Hanguin muna natin. Ayan. Hanguin natin, and then set aside lang natin siya. Next naman natin ilagay itong mussels. Ayan. So, ganun din. Antayin lang natin siya makook sa butter and sa garlic. And then, after nyan, set aside lang din muna natin siya, and then gagawin natin yung sauce. Okay? So, huwag natin isama itong tubig na naiwan yung mussels. So, ayang ating mussels, ay depende na lang kung paano nyo siya gustong lutuin. So, dati kasi, ang ginagawa ko is niluluto ko na siya or pinakukuluan ko na siya bago ko pa gisahin ang ating shrimp sa garlic at butter. Pero lately, na-realize ko, mas masarap pala kung sa garlic at butter na rin lulutuin itong ating mussels. So, depende na rin yan sa mga magluluto or depende na talaga sa kagustuhan nyo. So, sa akin, ito muna yung paraan na ginagamit ko o ginagawa ko. Lalagyan lang natin itong tomato sauce. Dito sa pinagpakuluan din natin ang ating. So, isunod na natin itong oyster sauce. At isunod na natin itong ketchup. Ayan. And then, itong chili powder is optional lang naman. Kung gusto niyo na medyo lalaban yung lasa, maglagay kayo ng chili powder. Pero kung ayaw nyo naman at hindi kayo mahilig sa manghang, pwede namang hindi nyo lagyan. Pero kasi mahilig kami lagi sa pagkaing maanghang. So, ayan. Naglagay lang ako ng konti. So, dagdagan lang natin ng konti. So, depende na yan sa inyo. Sa panlasa ninyo kung mas gusto nyo yung may chili powder o wala. Pero sa amin kasi is palagi kaming may chili powder sa aming niluluto. So, ayan. Halu-haluin mo lang para hindi siya mag-dedicate doon sa iyong pan. So, ayan. At ayan nga, ito na yung sauce. Pakukuluin lang natin siya ng bahagya. O yung mag-bubbles-bubbles lang siya konti. So, medyo lakasan natin. At least, medium to high. Yung ating so, ayan.
Para, kasi kanina half cook lang siya. So, ibalik na natin siya para mag-cook na siya. Mag-cook well na siya. So, ayan. Ayan natin siya dyan hanggang sa maluto. So, ayan. At syempre, ilagay na rin natin ang ating mussels. So, ayan. Ayan. Ayan, i-mix na natin siya para ayan. I-mix. So, ramdam nyo na ba guys yung sarap niya? Diba? Bira lang din ako magluto nito kapag may okasyon. Pero ngayon, sabi ko nga parang gusto ko lang siya lutuin. Kaya napaluto lang ako. So, ayan. Madalas pag okasyon, ito yung isa sa mga aming hinanda. Mas masarap to kung meron yung crab. Kaso kanina, masyadong mahal yung crab para sa price niya. Na mukha naman siyang crablets, pero yung price niya pang crabs na. So, hindi siya practical. Kaya hindi ako bumili. So, ayan. So, guys, pag sa restaurant, napakamahal nito. Kaya mas maganda pag gagawa, pag ganito, gumawa ka na lang at sigurado pang masusulit ang iyong pera. So, ayan. Ayan nga at kumukulo na nga siya. Kaya naman, ready na itong hanguin. Maya-maya ng unti, ayan, haluin natin ng konti. At ayan, luto na. O, diba? Sarap!